Huwag lalaban sa sinungaling. Huwag lalaban. Huwag makikipagtalo. Huwag makikipagdiskusyon. Huwag makikipag-away. Huwag makikipagsagutan. Talo ka. Talo ka. Kaya nilang baligtarin ng instant ang kwento. Sa una, sila ang may kasalanan. Pero hihingi ng time o oras yan ng paliwanag. Magpapaliwanag daw siya at sana daw mapagbigyan mo. Pero kapag pinagbigyan mo, uunti-untiin ka na. Hindi mo mamamalayan na iniiba na niya ang kwento. Ang itim ay magiging puti na. Dati, siya ang may kagagawa ng lahat. Ngayon, sa pag-usad ng kwento niya, sila na o siya na ang magiging biktima ng nangyari. Siya na ang kawawa, siya na ang mabuting tao, siya na ang santo. Siya na ngayon ang dapat mong i-hug kasi daw hirap na hirap daw siya noon. Siya na ngayon ang bayani sa kwentong siya ang nag-umpisa sa gulong, siya ang cause o ang dahilan bakit nagkagulo-gulo. Paglipas ng panahon, unti-unting lalabas ang katotohanan. Unti-unting makikita mo at marirealize na biktima ka na bola ka, napasakay ka. In short, lumabas sa mga pangyayari. Siya ang bida. Nasabi mo na lang sa sarili mo, sinungaling siya. Hindi ko sinabi na huwag magtiwala sa mga tao sa paligid mo, pero maging maingat. Again, maging maingat sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon. Ang mga tao naman, kapag namimit mo, hindi mo naman malalaman agad kung ano ang tunay na ugali, kung ano ang mga ginagawa o ginagawa niya sa buhay o yung ugali niya. Kaya mas magandang mag-ingat, laging magdasal sa Diyos na ipadala niya sa way mo, sa buhay mo, ang mga taong dapat nasa buhay mo at ilayo ka niya sa mga maling tao na walang mabuting gagawin sa buhay mo. Importante ang dasal na ito. Importante na masabi mo ito sa Diyos. Dapat, kung may chance kang magdasal, gamitin ang pagkakataon na ito para sa iyong protection. Gaya ng nasabi ko, iba na ang panahon ngayon. Nagkalat na sila at laging naghahanap at nag-aantay ng mga taong mabibiktima nila. Never lie to someone who trusts you and never trust someone who lies to you. Sabi nga sa Leviticus 19:11, do not steal, do not lie, do not deceive one another.